Kanton po para sa isang mahalagang update. Napabalita po ang dalawang Pilipino, isang lalaki, 68 years old, at isang babae, nasa 38 years old, ang pumasok sa HSBC at nagtangka po silang mag-withdraw ng 10 bilyong dolyar. Ito po ang isang update. Napangalanan na po sa source sa internet news ang lalaking 68 years old. Bagaman yung 38-year-old na babae na nagpakilalang abogada ay hindi po pinangalanan. May dala po silang bank capability letter, guarantee letter at certificate of balance. Siguro yung balance ng account. Pero may isang malaking problema. Peke po yung mga dokumento. Sabi ng iba, halatang-halatang peke, pag nabasa, magbablat. Marami pong dokumentong ganyan dito sa Pilipinas. Tinatawag nga pong crayons yung kanilang mga dokumento. Kumbaga, gawa-gawa ng bata. So, ano ang sumunod na nangyari sa kwentong panluloko, ilusyon, at ang patuloy na alamat na nakatagong yaman ng mga Marcos? Ang lalaki ay kinilalang si Ramon Revillosa Jr. May larawan po ako. Kaya lang wala pa hong konfirmasyon, walang verifikasyon, kaya hindi ko po maipakita. Magandang lalaki po ito, si Ramon Revillosa. At ang bansag sa kanya ay Don Ramon. Hindi kaya ito si Don Ramon yung tumatawag sa akin noon? Isang 68 years old po siya na ngayon ay nasa gitna na ng internasyonal na iskandalo. Pero hindi ito ang unang beses na may nagtangkang kunin ang umano'y bilyon-bilyong kayamanan ni Marcos. Noong 2001, isang lalaki na nagngangalang Tiburcio Villamor Marcos, ayun si Tiburcio, lumabas ng pangalan, ay naaresto rin matapos subukang i-withdraw ang umano'y magkano? $90 billion. $90 billion sa HSBC gamit ang mga peking dokumento. Pero siya ay nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong sa Hong Kong dahil sa kanyang tangkang panluloko. Ayun, lumabas na tuloy. So kapag ikaw ay nabaon, nalunod sa iyong ilusyon, sa pagkahibang, marami po ngayon. Marami po rito sa Pilipinas, hindi ko na kailangan itukoy pa. Agad-agaran pong tamatawag ng pulis yung mga personel ng HSBC at papupusasan yung mga pumupunta ron at nagke-claim. Ngayon, halos 2 dekada matapos na makulong si Tiburcio, isa na namang Pilipino ang humarap sa parehong paratang. Totoo bang may lihim na kayamanan ng Marcos o isa lamang itong paulit-ulit na scam? Sino nga ba itong si Ramon Revillosa? Bago ang kanyang pag-aresto, hindi po siya kilala sa publiko. Baka po meron nakakakilala sa inyo. Baka meron sa inyo na naengkwentro na itong si Don Ramon. Dahil wala po itong record sa politika. Walang kasaysayan ng kriminalidad. At walang malalaking negosyo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, napasok siya sa isang malaking kaso ng pandaraya. Ang lakas ng loob. Isang matapang na tangkang kunin ang 10 bilyong dolyar mula sa HSBC sa Hong Kong. So dumating po siya ng Hong Kong bilang isang turista, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang Pilipinang nagpakilalang abogado, isang Malaysian, isang Taiwanese, nai-report ko na po ito, at isang babaeng Chinese. Sama-sama nilang sinubukan ang kanilang kapalaran, pero sa halip na makuha ang pera, sila ay inaresto noong Pebrero 10, 2025 sa Central Hong Kong. Now, ano po ang naging problema? Siyempre, peke ang mga papeles. Sa halip na ibigay ang pera, ang mga empleyado ng bangko ay tumawag ng seguridad. Pagdating ng pulis, si Revillosa at ang kanyang mga kasama ay inaresto sa mismong bangko. Pero, ang mas malaking tanong, saan ba nanggaling ang ideya ng 10 bilyon? At dito pumapasok ang lumang alamat ng kayamanang Marcos. Sa loob ng maraming dekada, naging misteryo sa mga Pilipino ang nakatagong yaman ng mga Marcos. Mula sa mga gintong itinago sa mga kuweba. Naalala ko tuloy si
hanggang sa mga lihim na Swiss accounts. Maraming haka-haka ang kumalat tungkol sa kayamanang hindi pa natutuklasan. Isa sa mga pinakatanyag na kaso ng pagtatangkang kunin ang umano'y kayamanang ito ay ang kaso ni TVM o Tiburcio Villamor Marcos noong 2001. Si Tiburcio ay nagpakilalang lehitimong tagapagmana ng kayamanan ni Ferdinand Marcos at nagtangkang i-withdraw ang $90 billion mula sa HSBC gamit ang mga peking dokumento. Tulad ni Revillosa, agad siyang nahuli, sinampahan ng kaso at nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Kaya nang subukan ni Revillosa na i-withdraw ang eksaktong $10 billion, malinaw na may kaugnayan nito sa lumang alamat ng Marcos Wealth. Ngayon, matapos ang kanyang pag-aresto, dinala si Revillosa sa korte sa Hong Kong. Hindi tulad ng kanyang mga kasamahan, hindi siya pinayagang makapagpiyansa. So, doon sa mga kasamahan niya nakapagpiyansa, pero ang central figure na si Don Ramon Revillosa Jr., hindi po siya pinayagang makapagpiyansa. Yung babae, si attorney, ay nakauwi na po ng Pilipinas. Pero, sabi ng korte, kapag pinatawag ka namin, tiyakin mong makababalik ka sa Hong Kong. Sa ngayon, nasa si Don Ramon? Siya ay nananatiling nakakulong. Naghihintay ng paglilitis. Kung mapapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 14 na taon sa Hong Kong. Ayon sa ulat, maaaring may sakit sa pag-iisip si Revillosa, posibleng may demensya o kaya ay biktima rin ng maling paniniwala. Meron ho kasing delusion niya ito illusion of grandeur. Totoo bang naniniwala siya sa sinasabi niyang kayamanan? O may mas malaking grupo na nasa likod ng kanyang kilos? May kilala yata akong ganyan Nagpapakilalang siya daw ay anak pero mukhang merong malaking grupo sa likod niya. Ngayon, hindi ito ang unang pagkakataon na may sumubok kunin ang umano'y yaman ni Marcos. Noong 2017, isang malaking scam ang nangako sa libu-libong Pilipino ng parte sa Marcos Legacy. Isa itong panloloko. Pero bakit? Bakit patuloy pa rin ang paniniwala sa alamat ng kayamanang Marcos? Dahil ba sa desperasyon? Sa kasaysayan? O dahil ba sa patuloy na pagkalat ng mga kwentong ito sa social media? Hanggat may mga naniniwala, patuloy na may mga susubok tulad ni Don Ramon Revillosa Jr. at Tiburcio Villamor Marcos.